We, JCI Philippines, speak for the youth. We met with some of our vice presidential candidates to find out more about their positive change solutions for some of the issues the country faces today. My positive change for OFWs. Hindi lang sa salita pero sa gawa, ituring silang totoong mga bayani. Kapag ka napapatrouble sila sa ibang bansa, pumapasok ang gobyerno kapag ka napatawa na sila ng parusang kamatayan. Government should be there from day one. How can we do this? Number one, we should increase the legal fund for assistance for OFWs. We increased it from 5 million to 100 million last year. We should pour in more money for that para makakuha tayo ng mga magagaling na abogadong tutulong sa ating mga kababayan. Pangalawa, dapat dagdagan natin ang mga empleyado ng mga embahada natin sa iba't ibang lugar ng mundo. In Saudi Arabia, for example, the ratio is at 1:50,000 OFWs. Dahil ganun kakonti ang empleyado natin doon. That cannot be and that cannot be sustained. Pangatlo, dapat yan ang gawin natin, i-reorient lahat ng mga embahada. Hindi sila nandun para maging tour guide ng mga senador, congressman o governor. Nandun sila para tulungan ang ating mga OFWs. Yun ang dapat nilang pangunahing maging mandato. Hindi yung nahihirapan pa silang puntahan ng ating OFWs. Halimbawa sa Saudi Arabia, nasa malayong lugar ang kanilang embassy at nasa loob ng subdivision ng Mala Forbes Park na napakahirap magpunta ng ating mga kababayan. A reorientation must be done insofar as all of our embassies and consulates are concerned. And one last point, napanood nyo yung kay Pemberton. Sa totoo lang, tama man o mali ang ginawa nila, nainggit ako sa pagtratong ginawa ng US Embassy sa kanilang national. Iisang tao lang yon. Nakipaghilahan pa sa pulis natin, araw-araw tuwing may hearing nandun at talagang nakikita mo, pinaglalaban nila yung kababayan nila. Maski na mali yun sa pananaw natin. Nais ko makita, ganun din ang ating mga embassy officials at sinumang Pilipino na mahuhuli o kakasuhan. May kasalanan man wala yung ating kababayan para maramdaman naman nila may restback at may re-restback sa akin maski na naninirahan ako sa malayong lugar. Dahil bayani ako at yun ang sabi ng bansa ko, bayani ako. Dapat maparamdam natin ito sa kanila. My positive change includes a long-term vision of bringing all of them, all 14 million overseas Filipinos scattered in 200 countries all over the world, home permanently. Kaya lang something must be waiting for them here, either opportunities. No? Until we can generate that, there must be an insurance or a welfare system that will support them while they are looking for jobs. I think this is a major responsibility of government, considering what we are getting by way of information from the Middle East, where at least 10,000 overseas Filipino workers have been laid off. So the proactive preparation for this is incumbent, a moral responsibility and duty for the next administration. My positive solution to the benefits and welfare of our OFWs is, ito short-term din. Yung short-term solution nito, dapat yung gobyerno dagdagan yung budget ng DFA. Karamihan sa mga reklamo ng ating OFWs now, underserved talaga sila kasi konti yung manpower ng DFA para asikasuhin yung lahat nilang pangangailangan. Maraming mga lugar na maraming mga Pilipino, pero hindi tayo makapaglagay doon ng consular office kasi hindi kaya ng budget. Marami ding may mga consular offices na, pero kulang yung mga parang yung diplomatic personnel na mag-aasikaso sa maraming pangangailangan ng ating workers. Marami yung mga na i-involve sa kaso na hindi nakakakuha ng karapatang legal assistance kasi kulang yung abogado. Marami yung may problema sa kanilang mga trabaho pero kulang yung ating mga labor attachés. Dagdagan talaga yung budget ng DFA. Pero yung long term naman nito, paghusayin lalo yung ekonomiya, i-strengthen yung resolve na mag-create talaga ng maraming quality trabaho dito. Kasi yung measure naman natin ng success is, kung yung mga OFWs hindi na kailangang umalis just because they do not have a choice. Ang gusto natin, umaalis sila para magtrabaho sa ibang bansa kasi choice nila yon. Pero hindi yung magtatrabaho sila sa ibang bansa dahil wala silang option dito. Yung gusto natin, meron sila parating option, merong trabahong naghihintay sa kanila dito, pero aalis pa din sila kasi yun yung gusto nila. Kaya yung long term talaga dito, pagbutihin natin yung ekonomiya natin,
more quality jobs. Pag sinabi natin quality jobs, hindi lang basta trabaho, pero yung trabaho that will make them stay. My positive change solution for the OFWs is I already filed a bill na magkakaroon ng pension system for the OFWs so that pag uwi nila, meron silang capital to whether to invest or gawin nilang retirement pension. Then, ultimately, ang solution dito is kung maganda ang ekonomiya ng Pilipinas at maraming trabahong napoprovide tayo, hindi na kailangan lumabas yung OFW in the first place. Pero since nandiyan na yan, dahil nga sa hindi pa maganda ang ekonomiya, kailangan natin silang proteksyonan kung nasaan man sila by providing additional budget doon sa Department of Foreign Affairs, doon sa kanilang assistance to nationals na branch so that they can hire more employees and attend to the needs of the OFWs. At the same time, kailangan din natin magkaroon ng additional funds sa DFA for legal services. Kasi yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng kaso, kailangan matutukan natin at maproteksyonan. Dito, sa mga taga-ibang bansa, kagaya nung nakakulong ako, yung mga foreign nationals doon, yung embassy nila ang nagtumututok sa kanila at nagbibigay ng mga abogado na magagaling. So, inaalagaan nila yung kanilang nationals. So, sana ganun din ang gagawin natin. Our vote will be our positive change. So, vote for moral enlightenment. Vote for change.